Nagulat talaga ako sa reaksyon ng anak ko dahil nung pinatikim ko sa kanya itong aking niluto. Talaga naman pong nagustuhan niya. Tara po, isi-share naman sa inyo ngayon ang inyong mommy loves. Mix and cook, cooking made easy as one, two, three. Sa isang pan, maglagay lang po tayo ng katamtamang dami ng mantika. Then dito po magto-toast po tayo ng garlic. Naka-medium heat lang po yung lakas ng apoy natin dito. Pero kung mapapansin naman po ninyo na medyo mas madali pong mag-brown yung inyo pong bawang, hinaan nyo po ng kaunti. Huwag pong iwanan dahil napakadali lang po nitong maluto. Light brown pa lang po hanguin na natin para maiwasan po natin itong masunog. Sa parehong pan, maglalagay naman po tayo rito ng ground beef. Gisahin lang po natin itong mabuti. Kung sakali pong maglalabas po ng maraming oil yung inyo pong ground beef, bawasan nyo po ito. Para po sa ating mga pampalasa, maglalagay po tayo rito ng paminta, oyster sauce, soy sauce, at kaunti pong liquid seasoning. Puwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar kayo nanonood nitong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabutin nitong ating napakasarap na recipe. Mula nga po pala nung nilagay na natin yung ating giniling, naka-high heat na po tayo dito. Then i-mix lang pong mabuti at isa-set aside na rin po natin ito. Then maglagay po tayo rito ng kaunting butter or margarine. Dito po gigisahin natin yung ating gagamiting mushroom. Sa tuwing gumagamit po ako ng mushroom sa atin pong mga recipe, medyo tinotoast ko po ito para po kasi sa akin mas sumasarap pa. Then maglalagay naman po tayo rito ng kaunting harina. Haluin lang po nating mabuti at kapag hindi nyo na po nakikita yung harina, maglalagay naman po tayo rito ng tubig. Nakasulat na po dyan po sa ating screen yung buong listahan po ng ating mga ginamit na ingredients para mas madali nyo na po itong masave. Kapag na-mix na po nating mabuti yung harina po dun po sa tubig at medyo kumukulo na po ito, maglalagay naman po tayo rito ng paminta. Kalahati lang po ng atin pong beef cubes. Sa paglalagay po dito ng toyo, nakadepende na po ito sa inyo. Bukod po kasi sa lasa, yung kulay po talaga yung habol natin dito para po sa kulay po ng ating sauce. At mas masasarapin naman po ito sa paglalagay po natin ng all-purpose cream. Reminder nga lang po pala, kapag lumamig pa itong ating sauce, mas lalapot pa. Kung sakaling napansin ninyo na medyo malapot po or napadami po yung paglalagay nyo po ng harina, dagdagan nyo lang po ng kaunting tubig. Paunti-unti lang din po yung paglalagay ko rito ng soy sauce para nga po ma-adjust ko yung kulay. At the same time, hindi naman po ito masyadong umalat. Haluin lang mabuti dan kapag kumukulo na po ito, ibabalik na po natin yung atin pong nilutong giniling kanina. May idea na po ba kayo sa niluluto natin ngayon? I can assure you na napakasarap po nito dahil yung pihikan kong anak yung kumain nito, talaga naman pong nagustuhan niya. Sabi niya kasing lasa raw po dun po sa kinakainan niyang fast food malapit po sa school niya. Tikman at i-adjust yung lasa depende na po sa ating preference. Ilagay na rin po natin yung ating toasted garlic kanina. At heto na nga po yung ating napakasarap at napakabango na version ng inyong mommy loves ng garlic pepper stick. Gamit lang po yung atin pong beef giniling. Anong ulam naman po kaya yung lulutuin natin sa susunod?